una, i-define muna ang media. Media is a medium of communication between people. Example is television, radio, or paranormal. Number two is culture. It is the way of life for an entire society. It is the way how we live, think, and our next countries unique dahil sa ang bawat bansa ay may mga kanya-kanyang cultural activities at cultural So, media cultures is one of the most profound phenomena in the era of globalization. So, yung media, may papalagalan natin ang ating mga kultura sa iba't bansa. At tayo rin ay nakakakuha ng mga ideya ng mga ibang bansa at so, what is media? Refers to the means or channels through which information is communicated, disseminated, and transmitted to a wide audience. Gaya ng sabi ko kanina, ang media ay medium of communication between people. So, mass media refers to a diverse array of communication channels or technologies that are designed to reach a large audience. So, ang mass media ay gumaganap sa isang mahalagang papel sa paghubog ng pagpublikong opinyon, pagpapalagay ng informasyon, at nakaka-influensya sa social, cultural, at pang-politikong hinamura. So, next is the role of media in global integration. So, ano nga ba ang role ng media sa global integration? Role ng media ay ito ay nagpapakalat ng globalisasyon at sa media ito ay naging kasama natin upang maibahagi natin ang ating kultura sa ibang bansa at gayon din sa ibang bansa at ibabahagi ng media na ipapakita nila ang kailang kultura sa atin. So, ang media ay sentro ng globalisasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radio, or print media at digital na mga platform, mga individual at halantaran mga komunidad sa panaibigan sa lisay ng ka-influensya sa mga pananaw sa mundo, pag-uugali at mga pamatayan ng kultura. And next, the role of media in global integration. Example of media driving global integration, number one is streaming platforms. So, ang halimbawa nito ay Netflix at Spotify, distribution global. Sa streaming platforms, halimbawa nito ay Spotify, using podcast na kung saan ang naabot nito is around the world na ang maraming sa atin siguro ay nakaka-access. And what the is number two is social media. Through social media, platforms like Facebook, Instagram, and TikTok, nakakabahagi
Ito yung tumutukoy sa proseso kung saan ang mga luwad na kultura at tradisyon at pagkakakilanlan ay na-influensya man o natatakpan ng niligaw na pandaigdigang kultura na kadalasan humantong sa pagbawas ng pagkakaiba ng mga kultura. Ang halimbawa nito ay the spread of Western food chain like McDonald's, KFC to the various parts of the world. Cultural homogenization occurred in several ways. So, number one, job content. Diba through television shows, movies, and streaming platforms like Netflix, ay nakikita natin yung mga iba't ibang kultura. Ito ay nakakatap natin. Dahil sa mga napapanood natin through media, social media, di ba nakakatap natin yung mga kultura ng iba't ibang bansa. At minsan, nakakalimutan na rin natin yung kultura natin. Number two is consumer goods. So, global marketing of brands like McDonald's, Starbucks, and Nike. So, gaya yung sabi ko kanina, na-influensyahan tayo ng iba't ibang bansa dahil sa social media. Gaya yung sabi ko kanina, yung paglagahan ng or the spread of Western fast food chain. So, number three is language and communication. So, English as a global lingua franca. Global cultural production targets international audience. So, ang global cultural production ay tumutukoy sa isang likhang sining, media content o produkto na ginawa para sa international audience. So, karaniwan ito yung may mga temang madaling maunawaan ng iba't ibang kultura. So, sa ganitong production is madalas ginagamitan siya ng universal themes tulad ng love, friendship, o adventure para na ma-restrict sa mga tao kahit iba-iba yung kanilang background. Halimbawa is yung Hollywood films. American movies na pinakalabas worldwide katulad ng Marvel movies. Kahit iba-iba yung kultura nila is naiintindihan ito ng mga nanonood dahil sa universal themes ng heroism o adventure. Next is K-pop music. Music from South Korea na sumikat worldwide dahil sa quality ng production, choreography at global marketing. Katulad na lamang yung kanta ng BTS na Dynamite at yung sa Blackpink na Missile. Next is global advertising. Mga ads ng multinational brands tulad ng Coca-Cola na ginagawang relatable sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng universal emotions gaya ng happiness and togetherness. So next is local cultural production. Ito naman yung nakatuon sa paggawa ng content na sumasalamin sa kultura, tradisyon at pamumuhay ng isang particular
aktibong bahagi ng proseso ng paglikha ng global at local creators. Halimbawa is sa international co-productions like Money Is, Spanish series na may original ay Money Is, pero nagkaroon ng Korean adaptation na may local twist tulad ng Korean gamification, di para mas suitable sa Korean audience. Media driving local narrative for global stage. Adapting global media to fit local context. Ang local media on the global stage ay nangangahulugang ang mga local na content ay nakikilala at nagiging matagumpay sa international arena dahil dito makikita kung paano ang mga kwento, tema o ginawang sining na likha ng isang bansa ay maaaring magbigay ng impact sa buong mundo. Halimbawa is yung sa Korean wave. Ang K-pop, K-drama at Korean films tulad ng Parasite ay naging global hits dahil sa strategic marketing at high-quality storytelling. Sa Philippine cinema naman yung General Luna and On the Job. Ang pelikulang General Luna ay nagpapakita ng international audience ng kwento ng Philippine history. Ang On the Job naman ay isang scenic crime thriller na umaano ng recognition sa iba't ibang bansa dahil sa unique storytelling at style nito. Indigenous voices, documentaries and campaigns spotlighting social issues. So yung mga documentaries tungkol sa indigenous groups tulad ng Delikado about environmental activities sa Palawan. Nagdadala sila ng local stories at global stage na nagiging daan para sa international awareness at support. I am welcoming Marcena. So today we will discuss or we will explore the topic of globalizations of religion. So it is an exciting topic because it helps us understand how religion, which have been shaped by our local cultures and tradition, is now being affected by the forces of globalization. But before we dive into the details, let me first share with you the learning objective for today's lesson, so you know what we aim to achieve. So at the end of the lesson, students will be able to define religion and its key components. So i-discuss natin kung ano nga ba ang religion, and including its practices, rituals, symbols, and yun. And second, identify and compare major world religions. So we will discuss core beliefs, the sacred texts, and the global presence of these major world religions around the world. And third, analyze the impact of globalization on religion. We will discuss how globalization has helped the religion, or kung paano niya tulungan yung mga religion. kung paano natulungan ng globalization na mag-spread yung mga religious ideas. And fourth, evaluate the role of religion in global conflict and peace. So we will discuss what is the role of religion, or kung ano nga ba, or how the religion plays a role in a global conflict. So throughout this lesson, we will be diving into these topics to help you understand how religion impact our world in a global scale today. So, but before ko may pakilala yung mga, or before natin simulan or pakilala yung mga major world religions, meron akong dito, parang etchos. Ayan. So, perfect one word. Okay? I-decide nyo lang kung ano yung siyempre may papakita ng apat na picture for fix na. And may words dyan. Okay, i-decide nyo lang kung ano yan. Okay, so first. Ayan, ayan. Ano ba? No. Okay, second. Lasim. Okay, Islam. Lasim. Judaism. Taoism. Miss you. Okay. Islam.
Religion. Okay, so, ayan. Okay, so let's wala. Okay, so let's begin by understanding what religion is. So, syempre, kapag naririnig natin ang religion, ang unang pumapasok sa utak natin is yung pananampalataya or yung paniniwala, yung beliefs. But religion is not just a set of beliefs. Sabi dito, it is a complex system of practices. Practices, ito yung mga pang-araw-araw or regular na gawain ng isang tao or isang individual sa isang komunidad na naging bahagi or naging part ng kanilang traditions or paniniwala. Like for example, sa ating mga Kristiyano, yung pagsisimba natin tuwing linggo is isa na siyang naging kasanayan para sa atin. And sa Buddhism and Hinduism naman is yung lotus flower. So next, yung ritual. Ito naman yung isang special na gawain na may sinusunod na tiyak na proseso or pamamaraan. And like for example, sa mga Kristiyano is yung baptism. Okay, so isa siyang ritual because yun yung pagtanggap mo sa pananampalataya mo. Pero sa ibang religion, sabi mo nga kanina, may proseso itong sinusunod. Like sa religion namin, before ka mabaptize is mag-aaral ka muna ng Bible. Pero sa ibang religion, binabaptize na or binibinyagan na is hindi pala ganyan. Okay, so next is symbols. Ang symbols naman is ginagamit ito upang kumatawan sa isang ideya, sa isang paniniwala, or sa isang tradisyon. Halimbawa na lamang yung krus sa ibang paniniwala, sa ibang religion, is isa itong mahalagang simbolo na sinisimbolize nito is yung sakripisyo ni Jesus. Next is yung moral values. From the word moral, ang religion ay tinuturuan tayo kung paano mabuhay ng tama. At, syempre, ano mo yung mga maling gawain mo, ganyan. So, religion, ginagabayan tayo kung paano tayo mamuhay. Religion shapes how we see the world, how we treat each other, and how we find purpose in life. So, religion, it guides our action and gives meaning to what we do. And when we say religion, meron itong iba't ibang religious belief system. Meron tayong tinatawag na monotheism, polytheism, and non-theistic. When we say monotheism, ito yung mga religion na naniniwala sa isang Diyos lang, like Christianity and Judaism. Polytheism naman, ito naman yung naniniwala sa gods and goddesses, yung maraming pinaniniwalaan. Like yung Hinduism and the ancient Greek and Roman religions, like for example si Jupiter, si Zeus, siya yung the supreme god or the goddess of the sky and the thunder, which is associated with the law and with the justice and law. Tapos yung asawa niya naman na si Juno or Hera, siya naman yung the god of the childbirth, the marriage, and the women. So, last is the non-theistic religion. Ito naman yung mga religion na nag-focus sila sa spiritual practices, philosophical practices, spiritual principles, and life paths. Like Buddhism and a certain form of Hinduism is considered non-theistic religion. Why? Because they focus sa spiritual practices and enlightenment rather than belief in a personal God. So next, ang religion, ginagay din tayo sa pagdating sa ethics. Siyempre, tinutulungan tayo nito kung maunawaan kung ano ang tama at mali. Sa lahat naman ng religion, tinuturuan tayo ng kabutihan, katapatan at pagiging marespeto sa lahat ng bagay. And alam niyo ba na ang mga batas ay may malaking influensya sa religion. Halimbawa na lamang yung pagbabawal sa pagnanakaw, pagpapatay, lahat ng yan ay hindi lang yan batas sa gobyerno, kundi mga aral yan mula sa religion. And bukod sa batas, tinuturuan din tayo ng religion na makitungo or kung paano pakitunguhan yung kapwa natin. Kagaya na lamang sa kultura natin ng mga Pilipino, tinuturuan tayo kung paano gumalang sa mga nakatatanda, gumamit ng po at opo, at kilala tayo sa pagiging malulungin, and lahat ng yan ang may konektado sa religion or sa ating pananampalataya. And napansin niyo ba na malaki or mahalaga ang religion sa ating kultura? Yung mga ginagawa natin ng mga fiesta, ganyan, traditions, and rituals, lahat ng yan ay may connection sa ating pananampalataya. Like yung Christmas, yung Semana Santa na ginagawa, lahat ng yan is nagpapasa-basa generation to generation at
tumutol dito dahil naniniwala sila na ang buhay ay sagrado at naniniwala sila na maaari namang bigyan ng isang taong pagkakataon na magbago. And bukod dyan, malaki din ang influensya ng relihiyon sa mga politikong gumagawa ng mga batas at mga botanteng humahala ng kanilang mga lider na may kaparehong paniniwala sa kanila. And syempre, malaki din ang influensya or malaki din or mahalaga ang bahagi ng relihiyon ng bawat isa sa atin. Syempre, malapit tayo sa Diyos kapag sa pamagitan ng panalangin, ng pagsasamba, at pagbabasa ng mga banal na kasulatan sa oras ng pagsubok. Halimbawa na lamang kapag meron kang problema sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong kalusugan, syempre nandiyan yung Diyos para iyong lapitan. Okay, so ngayon, pag-usapan naman natin yung mga core beliefs, practices, and cultures behind some of these largest and influential religions in the world. So first is the Christianity. So Christianity is one of the oldest and most influential religion in the world. It is based on the teachings of Jesus Christ. So who is Jesus Christ? Jesus Christ, I believe, is the Son of God. And naniniwala tayong mga Kristiyano na siya ay sinugo dito sa mundo or sa ating mundo upang siya ay, upang ipakita ang kanyang pagmamahal at ang kapatawaran ng Diyos, panglinisin ang ating mga kasalanan. And bukod dyan, naniniwala tayo na ipinako siya at namatay at muling nabuhay upang bigyan tayo ng kaligtasan if we are still with Him until our last breath. Okay? So, isa din sa mahalagang paniniwala ng mga Kristiyano ay yung tinatawag na Holy Trinity. Yung Holy Trinity is yan yung iisa lang ang Diyos, pero He exists in 3 persons. God the Father, yung lumikha ng lahat. God the Son is si Jesus Christ, which is yung ating tagapagligtas. And God the Holy Spirit is ito yung patnubay natin sa ating pananampalataya. And ang sagradong aklat ng mga Kristiyano ay tinatawag na Bible. Okay, Bible. And yung Bible, lahat yan sa dalawa. Old Testament and New Testament. Sa Old Testament, Genesis to Malachias yan. And ang mababasa nyo doon is yung mga kung paano ginawa ang mundo, yung kasaysayan ng Israelita, at yung mga propesiya ng Messiah, which is Jesus Christ. Sa New Testament naman, Matthew hanggang sa Revelation or Apocalypse sa Ilocano. And ang mababasa na naman doon, yung mga buhay, yung turo, yung kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. At kasama din dyan yung mga sulat ng mga early Christian leader, kagaya ni Apostle Paul. Next, major sects in Christianity. When we say sects, sekta. Yun yung yun yung mga different groups within a religion that have their own beliefs and practices, pero pareho pa rin sila ng core faith. Isa lang yung pinaniniwalaan nila. So, meron 3 branch ang Christianity: the Roman Catholicism, Protestantism, and Eastern Orthodoxy. Ang Roman Catholicism, ito yung pinakamalaking grupo ng Christianity with about ang mga billion-billion din ang mga naniniwala dito. And the Catholicism, they believe in the authority of the Pope, which is the spiritual leader lahat ng Catholic. And sila yung nagbibigay din sa mga tungkol sa mga sacraments tulad ng baptism, Eucharist, or yung communion na tinatawag and confession. And Protestantism naman, ito naman ay nagsimula ng 13th century, noong panahon ng Reformation. Pinangunahan ito ni Martin Luther and John Calvin, and these Protestants reject the authority of the Pope because they believe that the Bible is the only sole authority pagdating sa pananampalataya. And next is the Eastern Orthodoxy. So the Eastern Orthodoxy, mostly sa Eastern Europe itong mga to, and itong branch ng Christianity na to is sabi dito yung mga Greek Orthodox and Russian Orthodox Christians. Unlike sa Catholic Church na may Pope, ang Eastern Orthodox Christians follows a conciliar form of leadership, which is pinamumunuhan sila ng Council of Bishops instead na isang tao. Next is the global presence. So when we say global presence, ito ay kung paano lumaganap ang iba't ibang religion sa mundo. Okay? So, ang
12th century nung gawing official religion ito ng Roman Emperor Roman Empire ni Emperor Constantine. Kaya naging dominant, kaya ang Catholicism is naging dominant form na siya ng Christianity. Especially sa mga bansang Italy, Spain, and Poland. Kaya kung mapapansin ninyo, maraming mga famous cathedrals and Christian traditions ang galing sa Europe. Sa Amerika naman, nagsimula naman noong 15th and 16th century. Noong sinakop ng Europe ang Amerika, kasabay na pagsakop nila, dala-dala nila ang Christianity. And gumaganap din sa Sub-Saharan Africa ang Christianity noong 19th and 20th century because of European expansion. Nagdala sila doon ng nagpatayo sila doon ng mga schools, hospitals, and churches kaya mas mabilis na lumaki yung buwan ng religion niya. And dito sa Asia, particularly sa ating bansa and sa South Korea, noong 16th century, nung sinakop tayo ng Espanyol, dinala nila ang Catholicism na. Kasi meron naman ng Christianity dito. Dinala nila ang Catholicism dito sa Pilipinas nung sinakop tayo. And hanggang ngayon, syempre, ito pa rin ay mahalagang bahagi ng ating kultura. Sa South Korea naman, mabilis din lumaganap ng Christianity after ng Korean War. Dahil nakita nila yung Christianity na as a symbol of modernization. And in other parts of Asia like China and Japan, nalaganap din ang Christianity because of migration. Next is Islam. So, ang Islam, it is one of the largest religions din. Pumapangalawa siya sa Christianity. And meron siyang 1.8 billion followers. Kung sa Christianity, ang tawag sa mga followers nila ay Christians, sa Islam naman ay Muslims. So, at the heart of the Muslims, naniniwala sila na isa lang ang Diyos at yun ay si Allah. At yung ang kanilang final prophet daw ay si Muhammad. So, they follow the teachings of their final prophet na si Muhammad. Pero, naniniwala pa rin sila sa ibang propeta kagaya ni Adam, ni Noe, ni Abraham, ni Moises, at hanggang kay Jesus. However, they believe na si Muhammad daw, yung nagdala ng okay, si Muhammad daw, yung final prophet who brought the final and complete revelation from God. Okay, so yung sagradong aklat naman nila, tinatawag na Quran, naniniwala sila na ito daw ay direktang salitang nanggaling sa Diyos nila na si Allah, na pinahayag niya daw kay Muhammad sa loob ng 23 years. And it composed of 114 chapters na tinatawag nilang surahs na nakasulat sa Arabic language. So yung Quran na yan, nilalaman niya is yung mga guide on how to live a righteous life, mga laws and ethics na dapat sundan, yung mga kwento about sa mga past prophets kagaya na nabanggit mo kanina sila Jesus. Okay, so these 5 pillars of Islam. So these 5 pillars of Islam is the 5 main duties that every Islam follows to shoulder faith and devotion to Allah. So yung Shahada it is the declarations of faith. Kaya kung pinabanggit nila yung there is no God but Allah and His final prophet is Muhammad syempre magiging official na part na sila ng Muslim. Kasi naniniwala sila na si Allah daw ang tunay na Diyos at ang kanyang huling sugo ay si Muhammad. Next is yung salat or yung prayer. So ito naman yung 5 daily prayers ng Muslim, which is na ginagawa ng Muslim na ginagawa nila ito in specific times. Meron yung tawag dyan yung part na tinatawag is before sunset. Tapos, yung dur, after midday naman nila ginagawa yun. Tapos yung sa pang-afternoon, yung ASR. Basta gano'n. Tapos yung Maghrib, after sunset yun. Tapos yung Isha sa gabi. And yung bawat kasal na yan is may mga specific movements and recitations yan mula sa Quran. Yung nila kanina. So yun, basta kapag nagdadasal sila, nakaharap sila sa kanahawan hindi. Okay, yung dapat naman charity, ito naman yung pagtulong nila sa iba. Yung ibang bahagi ng kanilang kayamanan ay binibigay nila sa mga mahihirap every year, mga 2.5% ng ito nila gano'n. And hindi yan ordinary, hindi
yan basta donation lang, kundi obligasyon yan lahat ng Muslim. Yung gusto niyo mag-Muslim ko. Sound. Yan. So, yun yung Ramadan. Diba nung pagkat yun? Wala lang. Bisyosa. Okay, tapos ito naman, ang kunwari, kaninang umaga hanggang sa gabi, hindi sila kumakain ng video. Kasi para sa kanila, or mahalaga yun, kasi it helps Muslims to understand how the world is. Tapos yung Hajj naman, ito naman yung banal na pilgrimage sa Mecca na matatagpuan sa Saudi Arabia. So, bawat Muslim ay kailangan nila itong gawin kahit sa kanilang buhay. Kasi, kahit kaya nila, naturally, nag-isip ito. Okay, ito naman. Dalawang branch ng Muslim, yung Sunni and Shia. Yung Sunni, mga 85 to 90% yung Sunni, mga Muslim na Sunni. Naniniwala sila na ang leader daw dapat ng Muslim community is pipiliin based o sa pamamagitan ng concessions for election. Pero yung Shia Islam, mga 10 to 15% lang yung mga naniniwala na dapat daw yung leader ng Muslim community ay dapat manggaling daw sa pamilya ng prophet. Okay, next is the global presence. So, pinapractice ang Islam sa Middle East dahil nagsimula ito noong 7th century din sa Arab Peninsula dahil doon nangaral si Propeta Muhammad sa Mecca at hindi na naman natagpuan sa Saudi Arabia. Sa North Africa naman, dito din nagsimula ang Islam sa North Africa noong 7th century because of Arab expansion. And mahigit 1,300 years ang Islam pangunahing religion nila doon. And sa Central Asia, lumaganap din ang Islam dyan because of Silk Road and yung paglawak ng influensya ng Mongol Empire ng 13th century. Sa Southeast Asia naman, lumaganap din siya because of traders and yung mga missionaries mula sa mga Arab Peninsula, Persia, and sa iba pang bansa. Next, Hinduism. So Hinduism is the oldest and most complex religion in the world. And ang religion na ito ay it has been practiced for thousands of years and hindi lang siya basta isang religion, kundi tinatawag din or madalas din itong tinatawag na way of life. And ang Hinduism is polytheistic religion, meaning naniniwala sila sa maraming Diyos. Like yung tinatawag na Trinity na sila Brahman, Vishnu, and Shiva. Vishnu at Shiva. So, ngayon, isa din sa pinakamahalagang pinaniniwalaan nila is yung karma, which is yung lahat ng gawain natin kahit mabuti or masama ay may balik sa atin. Connected din dyan yung paniniwala nila sa reincarnation, which is yung kaluluwa daw natin ay muling ipinapanganak sa bagong katawan after nito mamatay. And naniniwala din sila sa moksha, which is ito yung kalayaan or yung paglaya mula sa cycle ng reincarnation na kung saan yung kaluluwa daw ay magiging banal na isang energy. Next. So, yung sacred text naman nila is may tinatawag na Veda. So, itong Veda, ito yung pinaka-oldest and most important scripture ng Hinduism. Ang nilalaman dito is hymns, rituals, and philosophical teachings. And lahat din yan sa apat. Yung Upanishads naman, it is about siya sa deep philosophical questions about life and spirituality. And it also explains the relationship between Atman and Brahman. Yung Atman, yung human soul, and yung Brahman is the eternal life for God. Bhagavad Gita naman, ito naman yung famous and important scripture din ng Hinduism. Meron itong 700 verse dialogue na about by Prince Arjuna and Krishna. Ramayana and Mahabharata. So ito naman yung dalawang epic na epic stories about
members ni Prince Rama, who is the ideal king and hero in Hinduism. Next is the global presence. So, ang Hinduism, it is mainly practiced in India and Nepal, where most of its followers live. Pero dahil nga sa migration and cultural exchange, marami ring communities like sa Southeast Asia, sa Caribbean, and sa West. And these communities continue to practice their traditions and celebrate the Hindu festivals and keep their cultures alive kahit na malayo sila sa India and Nepal. Next is Buddhism. So, ang Buddhism, meron itong 500 million followers, and it is started in India noong 5th century and was founded by Siddhartha Gautama, or who is known as Buddha. Buddha means the enlightened ones. And karamihan Ayan, so ang goal ng Buddhism is to reach the nirvana, or the states of peace and freedom from suffering. So para daw magawa natin yun, kailangan natin maintindihan kung ano yung Four Noble Truths, at we need to follow the Eightfold Path. So ano nga ba yung apat na yan? So first, our life is full of suffering. Siyempre lahat tayo nakakaranas ng sakit, ng pain, ng problema and frustration. Yun yung nilalaman ng first noble truth. And syempre, ang dahilan daw ng ating pag-suffer ay yung pagdanais natin ng craving natin, na kung saan sa pag masyado tayong attached sa isang material na bagay or emotion natin, is doon daw nagsisimula yung pain. Yun yung samutayan ng tao. But, pwede naman daw natin itigil ang suffering by letting go the attachments and desires. Yun yung nirodha na tinatawag. And Magga, ito naman yung eightfold path, which is nagagay sa atin kung paano tayo mabuhay and guide sa atin para ma-reach yung nirvana. Ang eightfold path kasi, ito yung nagagay sa atin the right way to think, to act, and the right thing to speak or to act para maiwasan natin ang suffering at makuha tayo ng payapa. Okay, sa sects. Okay, sa Theravada, ito naman yung oldest form ng Buddhism, na which is dito nakafocus yung teachings ni Buddha. Like yung sa meditation and personal enlightenment, yung tawag itong teachings of the elders. Sa Mahayana naman, ito naman yung pinaka-importanteng branch ng Buddhism. Natatagpuan ito sa China, sa Japan, sa South Korea, and sa Vietnam. And hindi lang daw mga monks ang pwedeng magkaroon ng enlightenment kahit daw tayo. Okay, yung Parayana naman, related naman siya sa Tibetan Buddhism. Natatagpuan naman ito sa Tibet, sa Mongolia, sa Bhutan. Next, global presence. So, ang Buddhism, pinapractice ito sa East and Southeast Asia. But because of migration, lumaganap din ito sa West countries katulad sa US and Europe. Okay, next is yung Sikhism. So, ang Sikhism, ito naman ay monotheistic religion din siya, na it was founded by Guru Nanak noong 15th century sa Punjab, India. And sa ngayon, meron siyang 30 million followers. And dito, in-emphasize niya ang oneness of God. Monotheistic religion, kaya oneness of God. So, naniniwala sila sa isang Diyos lang. Quality of people sa Sikhism, or yung mga Sikhs na tinatawag, is lahat daw ay pantay-pantay kahit ano yung estado natin sa buhay, dahil o di naman may kasarian. And walang discrimination dyan na nangyayari dahil lahat ay pantay-pantay dahil daw sa paningin ng Diyos. And they emphasize the service to humanity. Parang they practice
the SEBA or SEBA sa kanila, SEBA. They practice the SEBA or selfless service. Gaya sa charity and community work. And yung example dyan is yung Lamar na tinatawag nila, which is may mga libreng pagkain sa lahat ng mga part nila. Okay. Guru friend sa akin, ito naman yung banal na scripture na isa. Ang nilalaman naman nito is yung mga diverse wisdom at kung paano tayo mamuhay. Next. Okay, so global presence naman. So, ang Sikhism, it is mainly practiced in India or sa Punjab. And maraming Sikh communities sa iba't ibang bansa, katulad na lang sa UK, sa Canada, and sa US. So, Judaism. So, Judaism, ito naman ang oldest monotheistic religion in the world. And ang Judaism, isa din mahigit 3,000 years na siya sa history. And ang tawag sa mga followers nila yung mga Jews. GPWS or Jewish people na naniniwala sila sa Diyos na kung saan siya daw ang creator and ruler ng universe. And yung banal na aklat ng Judaism ay tinatawag na Tanakh. Nahati siya sa tatlo. Pero pinaka-importante na part lang doon is yung Torah. Yung Torah, naglalaman ito ng unang 5 aklat sa Hebrew Bible, which is yung Genesis, yung Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pumede ba yun? Okay, next is yung Torah naman. Yung mga aklat ng Torah. Tapos yung Ketuvim, yun naman yung mga writings or iba't ibang kasulatan tungkol sa pananampalataya. Next, the global presence. So, ang Judaism, it is mainly practiced. Ay, meron namang global presence ito, pero karamihan kasi sa mga sa mga Judaism. or mga Hudyo. Mga Hudyo is nasa Israel sila nakatira and sa United States. And ang Israel, tinuturing nila yung Jewish homeland na kung saan maraming population ng mga Jewish people na umaabot sa 7 million. Okay, last na talaga to. Indigenous religions. So, indigenous religions are the spiritual beliefs of native communities worldwide, deeply connected to nature, land, and the environment. So, dito, ang mga religion na ito ay naniniwala na lahat or naniniwala na may spirit ang lahat ng nasa paligid natin. Like sa halaman, sa hayop, and maging sa ilog, tsaka sa mundo. And yung paniniwala daw nila is may papasa yan through oral tradition sa pamagitan ng yung mga matatanda, yung mga nagtuturo sa mga susunod na henerasyon. And from yung religious movements, smaller spiritual movements that have emerged in recent centuries, often as responses to social or cultural shifts. Example niyan is Scientology. Yung Scientology is ito daw yung nagtuturo na ang isang tao daw ay isang spiritual beings na kailangan daw ihiwalay yung kanyang sarili sa negative effect ng kanyang past na buhay. Tapos yung Falun Gong naman, ito naman yung spiritual practice na mula sa China na pinagsama ang meditation and meditation and moral principles tulad ng truth, compassion, and forbearance. Ayun. So, nalaman ninyo yung mga major world religions. Ngayon, malalaman naman natin kung ano or kung paano naman natulungan ng globalizations na nag-spread itong mga religious ideas and also how religions play a major role in global conflicts and peace. Thank you. Today, everyone, I am going to discuss the globalization of spiritual. So,
let's first understand the globalization. So yung globalization, alam naman natin na ito ay tumutungkol sa nakakaugnay-ugnay ng mga ikasang bansa sa buong mundo dahil sa mabilis ang magpapalitan ng informasyon, ng teknolohiya at kultura. So in the context of religion, globalization means the interconnectedness of religious ideas and practices. This means that different religions can now influence each other more easily. So looking at our slide, we can see the three key ways to globalization affects religion. So first, religion, ideas and practices are becoming more connected. So because of globalization, people from different parts of the world are learning about each other. Halimbawa, yung isang tao, nandadasal siya bilang Christian, pero gumagamit din ng meditation na galing sa Buddhism. So, ibig sabihin na nag-mix yung mga beliefs ng iba't ibang religion, kaya naging connected sila. So, because of globalization, religion is through transportation, communication, and digital media. For example, yung transportation na tulad ng aeroplano, ng train, at yung communication na cellphones and yung social media, mas mabilis na napapakalan yung mga religious ideas and religious teaching. So, because of these changes, new religious and spiritual movements are emerging. So these three key points show how globalization has a big impact on religion today. Now that we understand what globalization is, the question is, how does globalization affect religion? So there are several ways this happens. First, it leads to the spread of religious ideas. So dahil sa globalization, mas mabilis na kumakalat yung mga ideya at paniniwala ng iba't ibang religion sa iba't ibang bansa. So it also contributes to the growth of minority religious groups, which is yung Christianity, yung Islam, yung Buddhism, which is yung may malaki ng populasyon sa iba't ibang bansa at may mga tagasunod na sa iba't ibang parte ng mundo due to the influence of migration, missionary work, and media. So migration, it happens when people move from one place to another to live or work. So, kapag pupunta sila sa ibang bansa, they also bring their tradition, their culture, and their religion. Sa missionary work naman is yung pagpunta ng mga tao para ipakalat yung mga paniniwala nila. So, one example is yung Spanish colonization in the Philippines. So, they have three main goals kaya sila pumunta dito sa Philippines, which is yung glory, gold, and God. So, God is why the Spanish came during the Spanish period. So, yung mga friars, gusto nilang ipalaganap yung Christianity, nagtayo sila ng mga simbahan, ng school, ng hospital, which is nakatulong para mag-grow yung Catholicism sa ating bansa. And that's the media. So, sa mga magitan ng media, YouTube or other digital platforms, madaling na mapapakalat yung mga religiyong aral, tulad ng Bible studies or misa na maaaring nasalihan ng mga iba't ibang tao para makinig ng misa. So, globalization also encourage interfaith dialogue and interaction. So, ibig sabihin na interfaith dialogue, ito yung pag-uusap ng iba't ibang
tao ng may iba't ibang relihiyon sa iba't ibang mundo. So, interfaith dialogue promotes religious cooperation and discussion. So, dahil sa globalization, nagkakaroon tayo ng maraming interfaith dialogue o pag-uusap tungkol sa relihiyon. Kaya mas nagiging bukas yung mga tao sa pakipag-communicate at pagtanggap ng mga paniniwala ng iba. So, dito nagiging open-minded tayo at tolerant sa belief ng iba. However, there are challenges due to theological and political differences. One example is the challenges in interfaith dialogue is yung usapin tungkol sa same-sex marriage at yung LGBTQ plus rights. So may mga Christian groups, Christian groups na hindi sang-ayon sa same-sex marriage at katulad ng LGBTQ so hindi sila sang-ayon, hindi sila sumusuporta. Pero may mga human rights advocates naman na sumusuporta sa same-sex marriage kung saan pantay-pantay yung karapatan ng mga tao. Next, religious pluralism. So it is the coexistence of multiple religions in one society. So so it means that the people from different religion backgrounds live together and free to practice their belief. Also, religious pluralism promotes multiculturalism and tolerance. However, it can lead to tensions due to competing religious beliefs. Next, last, globalization is to secularization and religion. So may dalawang epekto yung globalization sa religion. First, yung secularization. Ito yung humihina yung paniniwala ng mga tao dahil sa modern ideas, science, at technology. Halimbawa, mas kakulin na yung gumagalo sa church o sumunod sa mga tradisyon at religion. While yung revivalist naman is yung kabalitaran ng secularization. Dito, mas pinapalakas ng iba yung kanilang pananampalataya bilang sagot sa modernisasyon. Halimbawa, dumarami yung mga Bible study, prayer gatherings, at yung mga religious movements. So, one example of movement is yung evangelical Christianity. So, this movement is a movement within Christianity that focuses on spreading the message of Jesus and following the Bible. So, ganun din sa radical stuff. Now, let's discuss the relationship between religion and global politics. Religion and global politics. So, yung global politics is the use of Kinshasa, religious differences. For example, if you Israeli Palestinian conflict, which is they are both Jews, they are both Jews and nagkaroon sila ng pag-aaway dahil they claim the Jerusalem as a holy city. So also northern and Balkans are then and lead also to violence human suffering. Next, religion and global peace. So, even though religion sometimes cause conflict, it can also be a powerful force for peace. And promotes compassion, forgiveness, and reconciliation. So, maraming religious leaders at organizations na tumutulong sa pagkakaisa at pagkakasundo at pagtutulungan ng kapwa. Halimbawa, madalas nagbibigay ng mga tulong yung mga religious leaders tuwing may sakuna, tumutulong sila sa mga refugees at hinihigayat yung mga komunidad na magtulungan para sa mga kasama, mapayapa, pagsasama. Next, religious diplomacy and
immigration. So ano nga ba yung religious diplomacy? Ito yung pag-uusap ng mga tao tungkol sa religions. At immigration naman is when neutral person helps two or more people for to solve a disagreement or conflict by listening to both sides and finding a fair solution. So, religion as a mediator in conflict. So, yung mga religious leaders ay ginagamit bilang mediator sa conflict para mag-resolve ng conflict or disagreement. Next is how religion and social movement. Religion as a catalyst for social change. Religion can act as catalyst for social change. Ibig sabihin, ang religion ay maaaring maging daan para sa pagbabago ng lipunan. So, madalas ang mga aral ng religion ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na laban sa hindi makatulungang sistema at itulak ang pagbabago para sa ikabubuti ng lahat. Religion also advocates for justice and equality and peace. So they guide their followers to treat others fairly, work towards eliminating the discrimination and solve conflicts without violence. So by emphasizing values like kindness and empathy, religious group helps create a more harmonious society. So dito, we have real-life example of how religion can influence social movements. So katulad si Mahatma Gandhi, he inspired by Hindu faith that led non-violent protests to end violence in support of love and justice to champion civil rights in the United States. Open ba dito? So both leaders showed how deeply held religious belief can unite communities and inspire for change. So that's the thing. So, summary lang sa lahat ng sabi na isa lahat ng topic na discuss namin. So, kasi namin globalization, ito yung idea ng sa specific region ito na sa ASEAN. Pag globalization, ito ay tungkol sa pang-kaibigan or worldwide collection. Ito yung mga WTO o the World Trade Organization. So, na-discuss din dito kung ano yung
dito na-discuss kung paano na-spread ang freedom ideas, gano'n. Yun lang.